13 to 17, justification is not through obedience to the law of Moses. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanahin niya ang buong mundo, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil sa siya'y tinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung ang pangako ay ipagkakaloob lamang sa mga sumusunod sa kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng tao at walang kabuluhan ang pangako ng Diyos. Ang kautusan ay nagdadala ng puot ng Diyos sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Kaya nga sa pananampalataya, nababatay ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham, hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham. Sapagkat siya ang ama nating lahat, gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa, ang pangakong ito ay may bisa sa harap ng Diyos sa kanyang sinampalatayanan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilika ng mga bagay na hindi pa nalilikha. So, here God is said to be the Creator. Ang tanong po, ano ang magiging resulta kung ang kaligtasan ay makakamit lamang sa pagsunod sa batas ni Moses? Ang resulta ay ang pananampalataya bilang regalong supernatural gift from God ay walang kabuluhan sa plano ng Diyos sa kaligtasan ng mga tao. So, ano magiging resulta kung ang kaligtasan ay makakamit lamang sa pagsunod sa batas ni Moses? So, hindi importante. Yun ang sinabi kanina. Ang pananampalataya ay null and void. Walang kahulugan o impact at ang pangako ng Diyos is justifying Abraham's faith ay hindi magaganap. Ang uprightness ng pananampalataya na binabanggit ni Paul ay ang pagsunod sa pananampalataya na makikita sa aktibong buhay ni Abraham. Okay, dapat naman talaga na ang iyong pananampalataya is working in you sa buhay mo. Kahit sa ating buhay ngayon, hindi natin pwedeng nananampalataya tayo sa Diyos, na tayo matulungin, maawain, pero wala naman tayong ginagawa sa kapitbahay natin na walang makain, sa mga taong nakikita natin na nahihirapan, yung bang sarado ang mata mo doon, hindi yun. Hindi yun ang tinasabi ng Diyos sa pananampalataya at uprightness. Ang uprightness ng pananampalataya na binabanggit ni Pablo ay ang pagsunod sa pananampalataya sa makikitang aktibong buhay na Abraham. Biniyayaan ng Diyos si Abraham sa pagbibigay ng mga pangako sa kanya sa Genesis 12 verses 1-2, no? Dahil sa kanyang pananalig, isa itong pamana na ibinigay hindi lamang dahil sa pagtupad ng tungkulin sa isang kontratang ginawa, kundi hindi pa man umaalis si Abraham para matanggap sa Canaan, subalit siya ay binigyan ng pananampalataya para sa katubusan ng pananalig sa gawain ng kaligtasan ni Jesucristo. Throughout, binabanggit dito ni Pablo na kasangga si Abraham sa salvation, no? Gawain ng kaligtasan ni Jesucristo. Romans 4:15, Paul is repeating what he introduced in Romans 1:18. Ano bang punto niya dito? Paano nililimit na ang batas? Ang batas ay binibigay para makita ang kasalanan, hindi ito makakaalis ng kasalanan. O kaya ang batas ay makakapagligtas ng kaluluwa. Sinabi ni Pablo na posible lang mabuhay ng hindi sumusuway sa batas kung walang batas. Pwede ring ipakahulugan na kung walang batas, walang magkakasala. Tama naman. No batas, no breaking of the law. Pero ang batas, para maging ma-break mo siya, kailangan ipatupad. Kahit may batas, kung hindi naman pinatutupad, hindi ba? Sabi nga nila, marami nakakaligtas kasi hindi pinatutupad yung batas eh. So, anong ibig sabihin ng transgression? Ang transgression o pagsuway sa batas ay nagpapahiwatig ng isang ginawa o gawa sa sumusuway sa batas na pinatutupad. Sabi ko nga kanina, yung batas ay dapat ipatupad para masuway. Kasi kahit may batas, kung hindi naman nila pinatutupad, di ba? Kaya marami nakakalusot. So kung walang batas na pinatutupad, wala rin pagsuway dito. Diba? Subalit kung walang batas, may mga kasalanan na maaaring hindi tawaging kasalanan. Tama. Kung hindi naman, wala namang batas doon, pakiwari ng iba ay masamang gawain,
ay hindi na ako consider na kasalanan. Ito ang muling tatalakayin ni Pablo sa Romans chapter 5. Basahin natin ang Romans 4:16. Dito pinipresenta ni Pablo ang kapalit ng pagsuway sa batas na maaaring magdala sa pagsuway ng batas at magbigay ng nakahihindik-hindikimbang wrath na hintik na paghusga sa pangako ng Diyos sa nakaligtasan, sa regalo ng hindi hinihinging grasya o pananalig. Yun ba yung unmerited grace and faith? Makikita natin dito sa mga boxes nito, no? The law, transgression, and wrath. Pag may batas na sinuway, transgression yun, di ba? At may kaparusahan. Pero sa promesa naman ng Diyos, sa promise niya, kung magsisi ka, maibabalik sa iyo through the unmerited grace, and remember that faith is a grace. Kaya maibabalik din sa iyo. Magsisisi ka, maibabalik ka doon sa sitwasyon na yun. The necessity of faith, ang pangangailangan ng pananalig o pananampalataya. Sinasabi sa CCC number 161, Catechism of the Catholic Church, ang pangangailangan ng pananampalataya, no? Paniniwala kay Jesucristo at kanyang Ama na nagsugo sa kanya ay mahalaga at kailangan sa kaligtasan ng kaluluwa o salvation. Imposible ang makalapit at maging mabuti sa mga mata ng Diyos kung walang pananampalataya at para na rin sa pakikiisa sa kanyang anak. Sa makatuwid, kung walang pananalig, hindi magkakaroon ng justification o kahit sino man ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung hindi iyon, makakatiis hanggang sa kahulihan ng panahon. Ibig sabihin, we have to endure yung ating mga sitwasyon with the may grasya tayo. Nasa ating dapat palagi ang sanctifying grace. Pero napakahirap, hindi ba? Napakahirap ng ma-maintain mo yung holiness, sacredness ng iyong buhay. Ang daming kasalanan, kabi-kabilaanan. Kaya nga ang sabi dito, you have to persist. Kailangan makatiis ka hanggang sa kahulihan ng panahon upang ang iyong grasya na tinamo ay nasa sanctifying grace ka na, ready ka na to go, ay makaabot ka sa buhay na walang hanggan. Kasi kung hindi, kung wala kang pananalig at hindi ka magkakaroon ng justification, eh hindi ka makararating doon sa buhay na walang hanggan. At ang Council of Trent ay nagpahayag na ang pananampalataya ay nagtuturo sa tao na makilala ang Diyos, magsisi sa kasalanan, magtiwala at manalig sa banal na awa ng Diyos, mahalin ang Diyos ng higit sa lahat, hangarin na sundin ang lahat ng sakramento, at magpasya na maging banal at mabuhay na may kabanalan. It is really a decision. Decision yan, kailangan desisyonan mo ang buhay mo ngayon. Para sa goodness ka ba? O para sa kabutihan ka ba? O sa darkness? Diba? Pag nasa darkness ka, wala kang liwanag, wala kang light. Remember, sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. If you follow me, nandun ka sa daan ng kaligtasan at nasa sa right ka. Wala ka sa darkness. Ang darkness, ito ay buhay o kamatayan ng ating kaluluwa. Higit sa lahat, ang Diyos na may kakayahan o pwersa na gawin tayo maka-Diyos, halintulad sa Diyos, na tinatawagan tayo sa pananampalataya, ay malakas kaysa ang pwersa ng pagkakasala o concupiscence na tinatawag tayo upang magkasala. Kaya ang power of God na tayo ay gawing banal, it is very strong. Malakas yan. No? Is calling us to faith. It's greater than the power of concupiscence. Ito yung ability natin na magkasala. Remember, kung sa power ni God, mas malakas, mas mabuti. At tayo'y magiging maka-Diyos sa ating pananampalataya. Sa Romans chapter 4 verse 17, tinutukoy ni Pablo ang Genesis 17 verse 5 ayon sa Biblia ng mga Griego, Septuagint. Ito kasi yung nila, no? Nasa sulat ang Biblia sa Greek. Ang salitang many nations ay ginamit para sa mga hintil sa kabuuan, no? In general, na magiging anak ni Abraham sa pananampalataya kay Jesucristo. Sa madaling salita, sinasabi ni Pablo sa mga makakabasa ng kanyang sinulat na maaaring ang nasa isip nila ay ang physical na pananaw. Subalit ang pangakong sinasabi ay ang spiritual na kalagayan. So he's more concerned with the spiritual rather than physical. May tanong po dito.
Ano ang gusto ni Pablo na makita ng mga readers niya na resulta ng pagiging spiritual father ni Abraham? Ang pagiging spiritual father ni Abraham na bahagi ng plano ng Diyos sa kaligtasan para sa lahat ay tumutupad sa pangako ng Diyos na magbigay ng pangkalahatang pagbabasbas sa pamamagitan ni Abraham na naulit ng 5 beses sa Genesis 12, Genesis 18, 22, 26, 28, at ito rin ay tumutupad sa mga spiritual na lahi o descendants ni Abraham na mga bagong covenant believers na namumuhay naman sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, bagong covenant believers tayo na yun. Kasama na tayo dyan sa bagong tipan. Ngayon, parehong ang mga Hudyo at Hentil ay pumupunta sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, no? At sila ay mga kasapi ng isang pamilya ng Universal Catholic Church. Tayo, kasama ang Hudyo at mga Hentil, pumupunta tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Doon tayo napapasama sa isang pamilya, nagiging kasapi tayo ng isang pamilya, yung Universal Catholic Church. Sa Romans 4:17 din, ano ang importanteng link ang ginawa ni Pablo sa revelation ng Diyos sa luma at sa bagong tipan sa verso na ito? Ang milagro ng paglikha sa tao at sa pagkabuhay ni Jesucristo na nagbunga ng bagong likha, yung new creation. Tingnan natin yun sa 17. Abraham is our father in the eye of God, in whom he puts his faith, and who brings the dead to life and calls into existence what does not yet exist. Si Jesus ay nagbalik mula sa kamatayan sa bagong buhay sa parehong araw na linggo. Ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, ang unang paglikha ay naganap sa unang araw din ng linggo. Ang Sabat sa lumang tipan ay sa Sabado, ikapitong araw ng creation na nagpahinga ang Diyos. Ang pagkabuhay naman ni Jesus ay sa linggo na naging Sabat sa bagong tipan. So, kaya kung tatanungin nyo, bakit Sabado ang Sabat ay linggo? Kasi sa pagkabuhay ni Jesus ay linggo. So, tayo mga nakikinig, tandaan po natin yan kasi there was a point in time na maraming question, bakit ang ginagamit nating Sabat daw ay linggo na? Hindi ba dapat Sabat? Sapagkat ang pagkabuhay ni Jesus ay sa linggo. Yun na po ang naging Sabat natin.